Alam niyo po mga amigo, ang dami nagkatanong sa akin nasan si Alyan. Si Alyan po mga amigo ay nakabukod na po ng bahay. Hindi na po nakatira kila TSL. Marami na pong nangyari. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta ang bawat isa? So nandito tayo sa pinapagawang CR nila TSL. Aba, maganda yaw. Nalagyan ng pintuan. Hala, buenas tardes. Oh, napakasweet naman to si Beverly. Beverly. Malaking bagay itong CR nila TSL na to kasi ito yung ginagamit ng mga umuupa sa kanila. Yan. Buenas tardes, Senesita. ¿Qué tal? Bien? Ayan. So may uupa ngayon dito mga amigo. Hindi ko alam kung ang sabi ni Tia Cesa, pang daw. Parang sila Joanna. Ayan. So sila Henesita, Bebesita, Papasito, sila yung talagang tumagal dito na umuupa. Mababait sila Melania. Tahimik ngayon dito sa lugar nila TSL sa mga amigo. Ayan. Ilang araw po mga amigo ay iba yung schedule ko pagka pumunta kila TSL. Hindi na siya araw-araw. Kasi iniiwasan ko na yung kagaya dati na kapag ka nag-pipiling program kami dito, medyo dito kami sa part na to. So, okay naman magpapakain sabi ni Tia Cesa. Kaya lang, wag yung kagaya dati talaga ng araw-araw. Dati talaga araw-araw eh. Ngayon, sabi ni Tia Cesa, pwede naman kumain sa kanila kung may pupunta. Kaya, yun yung sabi ni Xiaomi sa akin. Hindi naman daw maisap yung feeding program kasi. Ganun pa rin, marami pa rin nagpupunta eh. Kahit hindi mo naman pwedeng bawalan yung bata pag nagpunta, di ba? Siyempre pakakainin mo kung ano yung nakahanda kay Tia Mami kasi yun na yung nakasanayan. Kaya nga nung nagkasakit si Tia Cesa, ang daming batang concern sa kanya. Nagpuntahan dito at ang sabi kumusta na raw ba si Tia Mami? Ang kinukuha ni Alyan. ¿Qué es esto? No hay gas hoy. ¿Eso para dónde? Cocinar. Para cocinar. Aha. Kinukuha ni Alyan yung mga ano. Magluluto ro si Alyan. Ayan po. Ayan. Binibigay yata ni Tia Cesa ito. Kasi wala pong kuryente yan. Walang gas na mabili. Halos 1 week na po. Kahit sa bahay namin wala pong gas. At nakikiluto lang po kami sa kabilang bahay. Grabe no. Ganyan, 2 beses na nangyari sa amin yan. No? Walang gas po sa buong Equatorial Guinea. Or baka dito lang sa Bata. Pero talaga napakahirap kasi pinapunta ko na yung driver namin sa buong Bata para humanap ng gas pero wala. So yung iba ay talaga nagkaubos. Hindi namin wala kaming idea kung bakit. Tapos walang kuryente, walang tubig po dito. Papalad na lang kami dahil meron kaming generator. So marami po nagtatanong about kay Alyan kung nasaan. So ikukwento po ni Tia Cesa kung ano po nangyari. Bakit po si Alyan ay wala sa bahay. Alam niyo po mga amigo, ang dami nagtatanong sa akin nasan si Alyan. Si Alyan po mga amigo ay nakabukod na po ng bahay. Hindi na po nakatira kila Tia Cesa. Marami na pong nangyari. At wala po kayong alam dito. Ngunit ngayon po ay sasabihin ni Tia Cesa ang dahilan kung bakit po si Alyan ay hindi na po nakatira sa kanila. Chamame, no? Ahora Alyan no vivir contigo, no? 1 mes, 2 meses, no? No sé. 2 meses, no? Yun mga amigo, sabi ko kay Chamame, si Alyan ay hindi na nakatira sa kanila at tinatanong ko sa kanya ilang buwan. Sabi ni Tia Cesa ay 2 buwan na pong hindi nakatira si Alyan kila Chamame. Ang totoo po niyan mga amigo ay nung binigyan ko po si Alyan ng ang tuition, ganito po ang nangyari. So alam naman po natin na pinag-aaral natin si Alyan at ako nagbabayad ng tuition. At the last time na binigyan ko siya ng pambayad ng tuition, hinahanap ko po ang faktura o resibo na kung saan ay siya ay nagbayad ng tuition fee. So yun din ang para malaman ko na nakabayad ka na ba ng tuition.
So, ang totoo po niyan ay hindi ibinayad ni Alyan yung kanyang tuition fee. So, sabi ni Tia Celsa, bakit hindi mo binayad yung tuition fee? Saan mo dinala yung pera? So, ang sabi ni Alyan ay siya daw ay mag-aaral ng ibang kurso. So, ang kurso na yon ay malayo sa dapat gusto ni Alyan. At ang nangyari po ay nag-aral ng pagka-carpenter. Nakagaya po kay Elvis. So, sabi ni Tia Celsa, bakit yun ang gusto mong kurso? Sabi niya, bakit yun ang gusto mong pag-aralan? Gusto mong matutunan yung pagkakarpintero. So, ang sabi ni Alyan ay para mabilis daw siyang makapagtrabaho. Yun ang sabi ni Alyan. Chamameno, aquí cuando no quiere estudiar bueno curso, puede hacer carpintería. So, ahora esto su trabajo hoy, carpintería, no? Así. So, sabi ni Chamame, kapag daw hindi daw nagtrabaho ng magandang hindi raw nakapag-aral ng magandang kurso ay babagsak daw po sa pagkakarpintero. Yun ang sabi ni Tia Celsa. Pero Chamame, ¿qué razón por qué Alyan vivir solo? Pagar solo de casa, no vivir contigo? Porque nosotros así aquí, cuando un niño ya tiene 17 años, 16 años mayor, ya puede vivir solo. Vivir solo. Tú cuidar hasta 10 años, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cuando él mismo dice que ya puede vivir solo. Dejar. Él quiere vivir solo. Para él tiene responsable para él. Para él mismo. So sabi ni Tia Celsa ay sabi ko bakit umalis si Alyan? Hindi naman pala ang sabi ni Chamame ay gusto raw ni Alyan na maging responsableng bata. So ang ginawa ay nangungupahan po siya doon po sa tabi nila Mama Nina. At para siya daw ay maging responsable. So sabi ko, sabi niya may ganito daw dito. Pag mga bata pa hanggang 14, 15, 16, and 17 ay pwede kasama pa kasama pa nila sa bahay. Pero kapag mga 18 na, kailangan ay humiwalay ka na. So ganun po ang sabi ni Tia Celsa. Pero si Alyan mismo ang humiwalay ng bahay, hindi po pinaalis ni Tia Celsa. Pero Alyan tú no echar Alyan, solo él quiere vivir solo. O yun, hindi naman pinaalis si Chamame si Alyan, gusto lang manirahan ng solo. Pero Chamame, cuando esto curso solo carpintero, él no puede trabajar fuerte como Elvis. Sí, tiene que trabajar, por eso es hombre. Sí, pero cuando el curso, ejemplo, la oficina, como Jerry, él trabajará bien. Sí. No toda persona va a hacer trabajar oficina. Muchas personas pueden trabajar oficina, otras personas carpintero, albañil. Sí, antes, como amigo, muchos amigos, pero ahora ya no tiene amigos, solo su trabajo, sale su trabajo bien aquí, me saluda, ¿cómo estáis? Bien. Él vino también aquí. Ay, como domingo no me ha visto, por la tarde ya vuelto a venir, ¿dónde está? Me ha dicho que ya llegaré. Ahí está con nosotros, así está por ahí. Esta mañana me ha saludado, mamá fue mi trabajo, he dicho que bien, ahí. Ha venido ahora a cocinar. Pero no tiene problema. Ayun. Kahit ako, ayokong pilitin na mag-aral si Alyan ng ganong klaseng kurso kung hindi naman niya talaga gusto. Ang gusto talaga niya ay makapagtrabaho na agad. So, same pa rin sa Pilipinas. May mga tao na gusto talaga agad magtrabaho kahit naman pwedeng mag-aral. So, yun nga lang, naging trabaho ni Alyan ay karpintero, kagaya po ni Elvis. Siyempre, mahirap yun. Mahirap. Pero matatag naman si Alyan kasi gusto niya na mag-solo na. Mag-solo na. Pero Alyan, no vivir con otro chica así? Yun. Solo. Después cocinar. Cocinar. Sí. Comprar. Así. Cocinar, comer, así. Así. Pero es recto. Sí. Ahora cuando no tiene
nada para hacer él dormir. Asi. Como ayer yo le iba a mirar, yo encontrarle durmiendo así. Damin. O, yung tinatanong ko si, si Chamame, yun, mag-isa na daw na mumuhay, tapos yung kapitbahay katabi ay nagluluto daw, tapos pagka nasa bahay lang, pinupunta-puntahan pala ni Tia Celsa. So, syempre, si Chamame ayaw naman niyang paalisin, pero kung yun ang gusto talaga ni Alyan, kung gusto yun ang gusto ni Alyan, wala namang magagawa si Tia Celsa. Lahat naman ng gusto ng anak niya susundin niya basta yun ang gusto, basta talagang makakabuti. Yun lang naman siguro ang hindi naman pwedeng pagalitan ni Chamame. Na mag-aral ka ng ibang kurso, hindi na pinag-aaralan mo, bakit gusto mo agad magtrabaho, pwede ka naman mag-aral pa. Wala na magawa si Chamame. Tapos wala naman daw girlfriend si Alyan. Yun ang sabi ni Chamame. Kasi ang alam ko dati, merong girlfriend si Alyan na pinakilala sa akin. So wala na raw po sila. Chamame, para ti, esta decisión de Alyan, no tiene problema para ti? Vivir solo? No estudiar otro curso? No tengo problema. No tiene problema. Cuando él estudiara ahora sí bien, porque también aquí cuando estudiar, cuando terminar de estudiar, si tú no tienes dinero para mandar a tu niño a otro país, el niño va a quedar sin saber nada. Todo aquí, no? Ayun, sabi ni Tia Celsa, okay baka ako yung okay ba sa kanya yung gano'n na desisyon ni Alyan. Sabi niya may okay naman daw. Kasi dito naman daw ay for sure daw kapag hindi nag-aral yung mga bata sa ibang bansa, mahirap din makahanap ng trabaho. Porque aquí también cuando terminar de escuela, de universidad también, no hay trabajo. Sentar la casa. Opo, ang dami po rito mga amigo nakagraduate po ng college, university, pero nasa bahay lang po. Yun po ang totoo. Ang daming mga nakagraduate dito. Kasi nga iba yung pag-aaral dito. Hindi kagaya po sa atin o sa ibang bansa. Napakaganda ng ibang-iba po yung ating yung sa pag-aaral natin, iba yung pagtuturo sa atin kumpara dito. Dito umulan lang saglit, wala nang pasok. Kapag yung teacher ay ayaw pumasok, okay na, walang pasok. Ganon. Kaya nga sabi ni Tia Celsa, okay lang kung ano ang desisyon ni Alyan. Kung desisyon ni Alyan ay mag-stay magtrabaho na, edi magtrabaho. Chamay, ¿qué tú decir Alyan cuando él vivir otro casa? Y hablarle bien, que su casa no como aquí. Pasear pero con cabeza. No pasear así como pájaro, solo pasear. Problema. Tu casa sentado, no hay problema. Pero mucho carretera, problema, amigo, problema. Este día. Ahora, trabajo a casa. Trabaho a casa. Ayun. Sabi ko kay Chamame, ano sinabi mo kay Alyan nung umalis, sabi ko. Sabi niya, Chamame, sinabihan ko siya na pagka umalis siya, iba yung sa bahay natin, iba yung sa pagka humiwalay ka ng bahay. Huwag kang pumasyal o maglilibot at delikado, huwag masyadong mabarkada. Yun ang sabi ni Tia Celsa. So hindi po natin masisisi si Tia Celsa kung bakit ang mga anak niya, gaya po nila Sophia, ay gusto pumunta sa Pilipinas dahil mas maganda po ang turo sa atin. Ibang-iba. So alam niyo po yan sa mga nakakapanood ng vlog natin. Kaya kay Alyan, yun, ako nanghihinayang ako dahil ayaw niyang mag-aral ng, dati sabi niya iba yung gusto niyang pag-aaral, iba yung course na gusto niya. Pero ngayon nabago, sa gusto kong kumita agad. So, ayun, masaya na rin ako dahil after na makalabas ni Alyan sa kulungan, naging mabuti naman at hindi na bumarkada at hindi na siya nagloko. Yun lang naman ang importante Naging recto siya, sabi nga ni Tia Celsa. So ayun po mga amigo, salamat po sa panonood ng video na to at God bless po. I pray na maging okay si Alyan kung ano yung pinili niyang buhay. And I pray din sa pamilya ni Tia Celsa na maging maayos ang lahat para sa kanila. Salamat po sa walang sawang po support at God bless po mga kababayan ko. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.